Ayan, so magandang araw po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw sa lahat na aabot ng aking pag-uulat ngayong araw. So, ipagpapatuloy ko ang aking pag-uulat at ito ay mayroong 5, 6, 7, 8. So, apat na paksang magkakaiba na may iba't ibang tatalakayin ako. So, makinig ang lahat at aking tatalakayin ng bawat isa. So, tayo na magsimula upang malaman natin ang ating paksa ngayong araw. Okay? Ayan. So, ang unang paksang ating tatalakayin ay ang pag-oorganisa ng isang forum. So, ano nga ba ang forum? So, alam ko naman ang lahat ay very familiar sa pag sinabing forum. So, alam ko sa loob ng paaralan, especially sa mga teachers out there, yung mga guro sa kasulukuyan, nakakapagsagawa ng forum. Yeah. Dahil kalimitan, itong ating ginagawa, tungkulin natin yan. Okay. So, ano nga ba yung pagpaplano ng isang forum? Layunin ng forum, paksa, lecture, petsa at paggawa ng program at iba't ibang komite. Okay, next. Una, ano ang pag-organize ng forum? So, ang pagpaplano ng isang forum ay isang mahalagang proseso na nangangailangan ng masusing pagsusuri at organisasyon upang matiyak ang tagumpay nito. Ayan. So, kailangan organisado. May masusing pag-aaral. Ang ang proseso ng gagawing forum upang ito ay maging isang matagumpay. Ang forum ay isang pook kung saan ang mga kalahok ay maaaring magtulungan. Yan. So, dapat may pagtulungan talaga. Magpalitan ng mga ideya at magtalakay ng mga isyu na may kinalaman sa isang tiyak na paksa. Upang magtagumpay ang forum, kinakailangan ang tamang pagpaplano na naglalaman ng mga hakbang tulad ng pagtukoy sa layunin. Ayan. So, dapat, kapag magbubuo ka ng isang forum, may layunin ka dapat. May target ka at the end of the forum. May paksa. Siyempre, ang paksa, kailangan akit-akit ang paksa nang sa gayon ay madami tayong mga kalahok at mga tagapagsalita. So, mga tagapagsalita dapat, alam mo, knowledgeable, alam ang paksa, alam ang layunin ng iyong forum. Ayan. So, pati na rin ang pagsasaayos ng mga technical na aspeto ng kaganapan. Okay? Sunod tayo. So, ano nga ba ang layunin ng forum? So, napaka-obvious naman, layunin ng forum kung ano ang target at the end ng forum. Okay? So, ang pangunahing layunin ng forum na ito ay upang magbigay ng plataforma para sa mga kalahok na magbahagi ng kanilang mga opinyon, karanasan, at kaalaman hinggil sa isang napiling paksa. Layunin din magbigay ng mga solusyon o ideya sa mga isyong tinatalakay at magsanib puwersa ang mga kasali upang mapabuti ang sitwasyon sa partikular na larangan. So, ang forum ay nagsisilbing tulay para sa edukasyon at pagpapalawak ng kamalayan ng mga kalahok tungkol sa mga kontemporaryong isyu o mga problema ang kinahaharap ng komunidad. Okay? Sunod. So, paksa, ayan, napaka-dali naman itong unawain. So, ang paksa ng forum ay dapat na akma at mahalaga sa kasalukuyang kalagayan ng mga kalahok. Ayan, so dapat kinukonsider natin yung ating mga kalahok. So, halimbawa, ang isang forum ay maaaring tumalakay tungkol sa mga issues sa edukasyon, yan, sa edukasyon, especially education, kalusugan, kapaligiran, o politika. So, ang paksa ay dapat pumili ng isang issue na may malaking epekto sa komunidad o sa target ng mga tagapakinig ng forum. So, sa kasong ito, maaari natin piliin ang paksa tungkol sa pagpapabuti ng edukasyon sa makabagong panahon. Ayan, kung paano natin mapapabuti ang education dito sa ating bansa sa makabagong panahon. Okay? So, ito ay tatalakay sa mga hamon at solusyon sa modernisasyon ng sistema ng edukasyon. Okay? Sunod tayo. Lecturer, yan. Sino yung mga lecturer? Ito yung mga lektoryo, ay ang mga tagapagsalita na magbibigay ng kanilang kaalaman at opinyon hinggil sa paksa ng forum. So, ang mga lektoryo ay dapat may eksperto. Yan, dapat expert yung mga lecturer na yan para maniwala ang mga kalahok, makinig, at alam nila na madami silang malalaman sa lecture. Okay? May sapat na kaalaman sa paksa na tatalakayin. Ayan. Ang mga lektoryo ay maaring mga guro, pwedeng tayo, akademiko, o mga eksperto mula sa iba't ibang larangan na may kaugnayan sa mga
sa napiling paksa. Okay. So para sa forum na ito, maaari tayo mag-imbita ng mga expert tulad ng mga edukador, yan, mga administrator ng paaralan at mga tagapagtanggol ng karapatan sa edukasyon. Okay? Sunod po tayo. Yan. Petsa at paggawa ng program. So, kailan nga ba ang petsa at paggawa ng program? So, kinakailangan alam din kung kailan, kung anong petsa at kung anong yung tama at wastong petsa para sa programa. Okay? At syempre, yung paggawa ng program, lagi naman yan nandyan. Kahit sa ang programa. So, alam ko naman ang mga teacher or mga guro ngayon ay kalimitan gumagawa ng program or programa sa kanilang paaralan. So, ganito din sa forum. Ang pagtukoy ng tamang petsa para sa forum ay isang mahalagang bahagi ng pagpaplano. Ang forum ay maaaring isagawa sa mga araw na linggo o araw ng trabaho. Ngunit ito ay dapat iayon sa oras na ang mga kalahok ay maaaring dumalo. So, i-consider natin ang ating mga kalahok kung kailan sila free para. Yun ang ating gagawing petsa para sa pagsasagawa ng isang forum. Okay? Halimbawa, maaari natin piliin ang petsa ng forum sa isang weekend upang mas maraming tao ang makadalo. Ang paggawa ng isang programa ay kinakailangan upang matiyak ang tamang daloy ng kaganapan. Ayan. So, sa programa or sa paggawa ng program, dapat meron tayo nito sapagkat dito malalaman natin yung pagkakasunod-sunod ng ating forum or ating isang programa. So, alam natin kung sino ang mauuna, kung anong sunod, at anong magiging panghuli. Okay? Ayan, so, ang programa ay dapat ding magbigay ng sapat na oras para sa mga break upang mapanatili ang interes at enerhiya ng mga kalahok. Ayan. So, sa programa, alamin din natin kung kailan ang break time ng mga kalahok sapagkat, syempre, para mapanatili natin ang interes at enerhiya ng mga kalahok. Gayun din sa ating mga tagapagsalita. Ayan, kinakailangan nila lang break, water break, diba? CR break. Ayan. So, kailangan niya ng bawat isa. Okay, sunod. Iba't ibang komite. Ang pag-organisa ng forum ay hindi magiging matagumpay kung wala ang mga tamang komite na magsasagawa ng mga gawain. So, ang iba't ibang komite ay kani-kanyang tungkulin upang matiyak ang maayos na daloy ng forum. So, narito yung ilang komite na maaaring ng itayo. So, yung mga komite, sila yung hindi magiging matagumpay ang isang forum kung wala ang mga komite. Committee sa English. Okay, so una, ayan. Committee sa pagpaplano at pag-organisa. So sila magtatalaga ng mga gawain at mag-organisa ng lahat ng aspeto ng forum tulad ng venue, oras at paksa kung saan gaganapin ang forum, kung anong oras at anong paksa. Okay, sunod. Komite sa pagsusulit ng paksa at lektoryo. Ayan, so ang committee ito ang maghahanda ng mga tamang lektoryo at mga eksperto na magsasalita sa forum. Sila rin ang magpaplano ng mga materials at handouts. Okay, sunod. Committee sa pagpapakalat ng impormasyon at imbitasyon. Ayan. So, pwedeng online, pwedeng physical tayo magpakalat ng information, di ba? So, since nasa modernization na tayo, pwede tayong gumamit ng internet para mas madali nating mapalawak or mapakalat ang ating impormasyon. So, ang committee ito ay responsable sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa forum at pagpapadala ng mga imbitasyon sa mga kalahok at tagapagsalita. So, committee sa teknolohiya at logistic, ang committee ito ang mag-aasikaso ng mga technical na pangailangan ng forum tulad ng audiovisual equipment, live streaming at iba pang mga technical aspeto ng kaganapan. So, if ever mayroon tayong live stream sa YouTube or sa Facebook especially, so sila yung mga committee dito. Sila ang mag-aayos nito. Okay? So, mga technicalities. Okay? Sunod. Committee sa pagtanggap at registration. Sila ang magsisiguro na ang mga kalahok ay maayos na nakarehistro at matutulungan sa kanilang pagdating sa lugar ng forum. Ayan. Sunod. Komite sa catering at pagkain. Ayan, may mga tao din pala naka-assign sa catering at pagkain. Siyempre, mag-aayos tayo ng venue and then ipe-prepare din yung mga pagkain, especially pagkain ng mga tagapagsalita. So, kung ang forum ay tatagal ng ilang oras, ang committee ito ang nag-aalaga sa mga pagkain at inumin na inahain sa mga
kalahok. Okay? Komite sa documentation. Ang committee ito ay magdatala ng lahat ng mahalagang punto ng talakayan at mga desisyon na nabuo sa forum para sa mga susunod na hakbang sa referensya. Okay? So, ang isang forum ay isang mahalagang kapagkakataon upang magbahagi ng kaalaman at magdiskurso hinggil sa mga issue ng mahalaga sa komunidad. Okay, sa pamamagitan ng tamang pagpaplano, tamang pagsa at mga eksperto sa lektura at masusing koordinasyon ng mga komite, ang forum ay magiging matagumpay at makikinabang ang mga kalahok. Okay, sunod na paksa na tayo, okay? Mabilis na to ha. Sunod po ay, yan, tungkulin ng tagapangulo, yan, ng pagtatalakayan. So, ang tagapangulo ng isang pagtatalakayan o forum ay isang mahalagang bahagi ng anumang kaganapan o pulong. Siya ang may pangunahing responsibilidad sa pamahalaan ng buong daloy ng talakayan. Pagtiyak na ang layunin ng forum ay pagtatalakayan ay matamo. So, ang tagapangulo ay hindi lamang isang tagapangasiwa, kundi isang leader na humuhubog sa disiplina ng diskurso at may pananagutan sa pagpapanatili ng kaayusan at pagiging produktibo ng talakayan. So sa ulat na ito, tinalakay natin ang pangunahing tungkulin at pagkatangian na kinakailangan. Tatalakayin natin dito yung pangunahing tungkulin at katangian ng kinakailangan upang magtagumpay ang tagapangulo ng isang pagtatalakayan. So una, ang tagapangulo ng isang pagtatalakayan o forum ay isang mahalagang bahagi ng anumang kaganapan o pulong. Siya ang may pangunahing responsibilidad. Ito yung naulit pala. Ayan, so ang tagapangulo ng pagpapakilala sa tungkulin ng tagapangulo ng pagtatalakayan. Ang tagapangulo ng pagtatalakayan ay isang key figure. Susi siya. Ayan. Nagsisilbing gabay at tagapagkasiwa sa mga kalahok sa isang forum, debate, o kaganapan na may layuning magbahagi ng ideya at magdiskurso. So mahalaga ang papel na ginagampanan ng tagapangulo upang matiyak na ang talakayan ay magiging produktibo, makatarungan at magbibigay ng pagkakataon para sa lahat na kalahok na makapaghayag ng kanilang mga opinion at pananaw. Okay, sunod na po tayo. Mga pangunahing tungkulin ng tagapangulo. So, pagbubukas ng pagtatalakayan. So, ang tagapangulo ang magsisilbing host o tagapagbukas ng kaganapan. Siya ang unang magpapakilala ng layunin ng pagtatalakayan, mga patakaran sa diskurso at ang mga inaasahan mula sa mga kalahok. So, mahalaga na magsimula ang tagapangulo ng pagtatalakayan sa pamamagitan ng malinaw na pagpapaliwanag ng paksa at mga layunin upang magbigay ng tamang direksyon sa mga kalahok. Ayan. So, yan yung pagbubukas ng talakayan. Tungkulin din yan ng tagapangulo. Pagpapanatili ng kaayusan. Ayan. So, ibig sabihin, dapat pinapanatili din ng mga tagapangulo ang kaayusan. Gayun din ang pagtukoy at pagbibigay ng pagkakataon sa mga kalahok. Yan. Give chance to your respondents. Binibigyan ng chance sa mga kalahok. Dapat involved sila sa mga bawat gawain. Diba? Sunod, pagmamanipula ng diskurso. So, ayan, dapat inamanipulate ng mga tagapangulo ang diskurso kung sila ang mangunguna dito, di ba? Sila ang, halimbawa, may tanong ang mga kalahok. Sasagutin nila ito base sa kanilang kaalaman tungkol sa paksa. Okay? Sunod, pangtungkulin ng tagapangulo, pagresolba ng mga alitan. So, sa isang pagtatalakayan, hindi maiwasan na magkaroon ng mga hindi pagkakasunduan o alitan. Ayan. So, si tagapangulo ang magre-resolba ng ganitong mga issue, ng ganitong problema, at siya ang mamamagitan para dito. Okay? Para hindi masira ang ating forum. Okay? Sunod tayo. Pagsasara ng pagtatalakayan. Pagkatapos ng talakayan, syempre, may closing remarks, may closing. Si tagapangulo din ang mangunguna para dito. Okay? Sunod na po tayo. Mahusay, mga katangian ng isang mabuting tagapangulo, mahusay na komunikasyon. Ayan. Given ito, very self-explanatory, kailangan ang tagapangulo ay mahusay, makipag-usap, makipag-komunikasyon. Okay? Sunod tayo. Kakayahan sa pamamahala ng oras. Ayan, kayang-kaya or mahusay ang isang tagapangulo sa pag-manage ng kanyang oras. Sunod, malasakit sa pagpaparating ng pantay na pagkakataon. Ayan. Dapat may malasakit ang tagapangulo sa pagbibigay ng pantay na pagkakataon sa bawat kalahok
Upang makapagbigay ng opinyon, mahalaga na walang sino man ang mapag-iiwanan at lahat ay may pagkakataong magsalita. Okay, sunod naman. Pang-apat, pagtitimpi at kalma sa pagresolba ng mga issue. Ayan, kailangan nagtitimpi at kalmado ang mga taga-pangulo. Dapat magtiglay ng pagpapakumbaba at kalmado sa oras ng mga alitan o hindi pagkakasunduan sa talakayan. Mahalaga na hindi siya magpapadala sa emosyon at magpatuloy sa pagpapanatili ng profesional na at atmosphere ng pagtatalakayan. Okay, sunod. Ayan, sunod tayong topic. Okay? Paalala sa mga lumalahok sa talakayan. Ayan, paalala tayo sa mga kalahok, di ba? So, maging maayos at magalang sa pagpapahayag ng opinion. Ayan. So, ang talakayan ng isang pok na magpapaligtad ng mga ideya, kaya't mahalaga ang pagpapakita ng paggalang sa mga opinion ng iba. Ayan. Kung consider natin yung opinion ng iba, huwag tayong judger. Di ba? Okay, sunod. Makinig ng mabuti sa iba. Ayan. So, para tayo matuto, makinig din tayo sa iba, especially sa ating tagapangulo or sa ating guest speaker or sa tagapagsalita. Okay, sunod. Magbigay ng kontribusyon na may kahalagahan. So, ang bawat kalahok ay inaasahan na magbahagi ng mga ideya, opinyon na may kabuluhan at may kinalaman sa paksa. Iwasan ang pagsalita ng walang kaugnayan sa paksa ng talakayan upang hindi mawalan ng direksyon ang diskurso. Kung may mga tanong o karagdagang pahayag, tiyakin ng mga ito ay nakatuon sa pagpapalalim ng talakayan at hindi sa paggawa ng sagabal. Ayan. Iwasan ang pagputol sa pananalita ng iba. Isang mahalagang alituntunin sa isang talakayan ay hindi pagputol ng pananalita ng iba. So, mawawala yung momentum na nagsasalita. So, ang mga kalahok ay dapat maghintay ng kanilang pagkakataon. Wait for your turn. Ika nga. Yan. Sunod. Magtanong at magbigay ng pagpapaliwanag kung kinakailangan. Ayan. Kung may mga bagay na hindi malinaw, isang magandang pagkakataon ang magtanong upang mapalalim ang pag-unawa sa paksa. Gayun din kung ang isang ideya ay nagiging mahirap intindihin o tila hindi kompleto. Maaaring magbigay ng karagdagang pagpapaliwanag upang maging mas malinaw na ito sa lahat ng kalahok. So, ang pagtanong ay hindi tanda ng kahinaan. Ayan. So, laging tatandaan ito ha. Ang pagtatanong ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pagnanais na magpatuloy sa mas malalim na talakayan. Okay, so magandang kasabihan yun. So, maging bukas sa pagtanggap ng ibang ideya. Yan. So, sa isang talakayan, mahalaga na bukas ang bawat kalahok sa pagtanggap ng iba't ibang pananaw. Since magkakaiba tayo ng ating pananaw, hindi lahat ng opinion ay magiging tugma sa iyong paniniwala. Ngunit ang pagiging bukas sa iba't ibang perspektibo ay magbibigay ng mas malawak na pag-unawa sa isang isyong tinatalakay. Ayan. Magkaroon ng pasensya at kontrol sa emosyon. Minsan ang talakayan ay nagiging emotional lalo na kapag ang paksa ay malalim na epekto sa bawat isa. So, kailangan kontrolin ang ating pasensya at emosyon. Ayan. So, no hitting below the belt. Ayan. Ayan. Sunod na tayo. Sundin ang mga patakaran at oras ng talakayan. Ayan. Very obvious naman. Susundin natin ang patakaran. Kung bawal umalis, di bawal umalis. Kung open, halimbawa online, ng forum, open cam. Kung ano yung oras ng talakayan, ating aalamin. Okay? So, maging mga katotohanan at tumpak sa impormasyon. Ayan. Kung kapag nagbabahagi ng mga ideya o impormasyon, mahalagang maging tapat at tumpak ang bawat isa. Okay, so panghuli na tayong paksa. Ang mga paghahanda sa pakikipagtalakayan ng isang speaker o tagapanayam. Related pa rin doon sa ating unang paksa. So, ayan. So, paghahanda sa pakikipagtalakayan ng isang speaker. So, ano yung mga inihahanda ng isang speaker? Una, pagkilala sa paksa. Ang pinakamahalagang hakbang sa paghahanda ng isang speaker ay ang pagiging bihasa at may sapat na kalaman sa paksa ng talakayan. So, ang speaker ay kailangan maghalaan ng oras upang magsaliksik at magbasa ng mga artikulo, libro at iba pang mga materyales na may kaugnayan sa paksa upang mapagtibay ang kanyang kredibilidad at matiyak na siya ay handang sagutin ang mga posibleng tanong mula sa mga kalahok. Ayan. So, dapat mag-research ang mga speaker or ang mga tagapanayam. Pagtukoy sa layunin ng talakayan. Ayan. So, bago magsimula, mahalaga na malinaw na matukoy ng speaker kung ano nga ba ang layunin ng ating talakayan.
So anong nais niyang makamtan mula sa talakayan? Okay, sunod. Pagbuo ng outline o pagtukoy sa mga key points, yan, yung mga key points or yung outline, dapat meron ng isang speaker. Dapat maghanda ang speaker ng outline or listahan ng mga pangunahing puntos na nais niyang talakayin. Hindi yung lahat itatalakayin mo na, di ba? Dapat may key points ka. Mahalaga na mag-organize ang mga ideya at maipahayag nito sa isang lohikal at pagkakasunod-sunod. Sa pamamagitan nito, mas magiging madali para sa speaker ang namatiling on topic at makasigurado na walang mahalagang detalye na mawawala. Ayan, so para alam niya na lahat ng details ay kasama. Sunod po tayo, paghahanda ng mga visual aids. Ayan, especially ngayon, dapat may PowerPoint, slides, graphs, or videos kasaling sa visual aids. Kung ano pa man ang kailangan ng isang speakers. Dapat inihahanda niya ito bago magsimula ang talakayan. Okay? Sunod po tayo. Pagsasanay at pag-ensayo. Yan. Kahit ikaw ay bihasa na or ikaw ay isang kilala ng speaker, dapat nag-ensayo at nagsasanay ka pa rin sapagkat patuloy naman ang ating pagkatuto. Diba? Lahat naman tayo nagkakamali. Ayan. Sunod. Paghahanda sa mga posibleng tanong at sagot. Ayan. Bago ang talakayan, mahalaga na maghanda ang speaker sa mga posibleng tanong na maaaring ibato sa kanya ng mga kalahok. Yan, dapat ready, handa ang speaker. Maraming kaalaman sapagkat madami diyang mga kalahok na magtatanong tungkol sa paksa or hinggil sa ating topic sa talakayan. Okay, sunod po tayo. Ayan, so dito na nga po pala nagtatapos ang ating talakayan. So naririto po ang sanggunian na pinaghanguan ng aking mga pag-uulat. So, 4 po yung paksa na aking tinalakay na may iba't ibang subtopics. Naway ang bawat isa ay natuto at isang magandang araw muli sa bawat isa. Naway ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat at maligayang bagong taon sa inyong lahat. Thank you.